Kasi may mga aerial bombing. Siyempre po, kailangan po tayong bumili nun talaga. Part of our war reserve po yan. Yeah, kaya magkano po, Madam Ito Chair? na. Madam Chair, yung purchases ng AFP Modernization Program on Black Hawk helicopters ay dumating na, Yes, ma'am. nagamit na. Yes po. Saan-saan po ito nagamit naman? So mga kapanood, bago nyo mapanood itong video natin, ay magkukonting intro lang ako at pagkatapos nito ay isusunod ko, mapapanood yung video natin. At ito yung part 2 ng video natin. No? Ngayong nakarang araw may nag-upload ako patungkol sa pagtatanong ni Raul Manuel. So sa part 2 na ito ay tatlong makabayan block yung nagtanong eh. Una, itong si Brusas ay kinu-question niya yung pagbili ng ating kasundaluhan, no, ng Black Hawk at attack helicopter. Ito namang si Castro ay kinu-question niya yung kaugnayan ni Vice President Sara Duterte sa presidente. At kinu-question ni Franz Castro kung mag-uutos ba ang Vice President ay pakinggan ba ng kasundaluhan. Sinagot naman niya ni National of Defense Teodoro na hindi dahil nga Chief of Staff ang masusunod at itong Commander-in-Chief. No? Parang nakita ko doon mga kabanat, parang takot na takot sila sa Vice President kasi iba yung approach kasi ni Vice President, no? kay President Bongbong Marcos, lalo na kung titingnan natin sa hanay ng makakaliwang grupo. So si tawag nito, si Raul Manuel ay ang kino-question naman yung drone at saka bomba, no? Kung magkano yung bili, kung ilang piraso. Eh nga lang, mas magaling din itong ating mga kasandaluhan dahil nga hindi naman nila sinagot ng diretsahan kasi nga medyo mahirap yan kasi mga kabanat. Sa lahat ng nagtatanong na mga congressman, bukod tangi itong tatlo na ito na halos sa tinanong, halos iba ang tinatanong about sa pero itong si Raul, itong si Franz Castro, itong si Brusas ay ang tinatanong ay kakaiba, like yung attack helicopter, magkano bili, no? Si Franz Castro about sa Vice President at itong si Raul naman, sa second round ni Raul about sa bomba na binibili ng mga kasundaluhan, no? At ilang piraso ito at yung drone mga kabanat. Saka kinu-question din ni Raul yung yung paano daw malaman yung isang lugar ay clear na sa mga makakaliwang grupo, yung mga rebelde ika nga. So, yan. Panoorin niyo itong video mga kabanat. Madam Chair, ang take-off ko po ulit yung kanina. Kaugnay po sa 50 billion supposedly na AFP Modernization Program. Ang tanong ko po dito, meron po bang kukunin na part dito ng base support at logistics sa EDCA sites? Sa mga bagong EDCA sites? Wala po, pambayad lang po yan ng dating. So wala doon. Wala po. Okay. Hindi pa po tayo makakakuha ng modernization on EDCA sites kasi kailangan nga po pumasa muna tayo ng General Secrecy of General Security of Military Information Processes po. Hindi tayo makakakuha hanggat hindi pumasa, pero meron po pwede, parang gano'n. Meron po pwede. Pwede. Meron po pwede at pinangako po sa akin yan ng aking counterpart. Okay. Pero as of now, wala pa. Wala pa po. Ganon. Wala So, pa po. pag natapos yon, saka magkakaroon ng ganong, Madam Chair. Okay. Tsaka titignan din po natin kung kakayanin natin po suportahan. Kung hindi, malalagay lang po sa bodega yan, Your Honor, na Tama. it's also our absorptive capability. Oo, yung utilization nyo po ng Opo, Kaya, opo. Yun lang, Madam Chair, tinatanong ko naman yun kasi syempre gusto nating malaman talaga, no? Kung as much as possible, hindi tayo ang magpupondo sa mga EDCA sites na ito.
Madam Chair. Second, Madam Chair, yung sa Black Hawk Ito na. helicopters. Mm. Madam Chair, yung purchases ng AFP modernization program on Black Hawk helicopters at T-129 attack helicopters, tama po ba? Magkano po ito? Air Sa Force, kailan? please answer. Ito mga kabanata, ito yung kung ilang piraso at gaano ang halaga, no? Para sa akin, sulit naman yung halaga eh. Kasi bago, pagkakaalam ko, ito'y bago at makakatulong. Good afternoon, Madam Chair, Your Honor. The Black Hawk is the total contract for the additional Black Hawk is 32 billion for an additional 32 aircraft. And So halos 1 billion bawat isa mga kabanat. Kasi 32 billion equivalent to 32 Black Hawk. Hindi ko lang alam kung may nauna na. Pero kung 32 billion in 32 Black Hawk, pagbabasihan natin ay 1 billion each. Pero pagkakaalam ko mga kabanat, hindi lang, wala pang 2 billion yung presyo nito eh. Parang may nauna na ata dito. and the attack helicopters is 13.7 billion, ma'am. That's for 6 aircraft. 13 billion. So 32 billion, tama po ba? Madam Chair? Yes, ma'am. That's for the S-70I Black Hawk for 32 aircraft. Ilang Black Hawk po ito? 32, ma'am. 32. 32? Hoy! Yes, ma'am. 32. Oo, 32 na Black Hawk. Tapos 32 billion yung That's the contract price. yun ang price. Grabe, malaki pala talaga itong ano, no? Saan po ginamit ito? Ma'am, that's yet for delivery, ma'am. That's phased for Nagamit na ba yung mga Black Hawk? the attack additional helicopters? 32 is yet to be delivered for next year. But Ibig sabihin mga kaban, additional, ibig sabihin hindi siya totally 1 billion each. No? Parang hindi, kumbaga, additional deliver daw. Ibig sabihin marami siya mga kabanat. we have already the 16 Black Hawks that we use. I mean, it's already been used in various So, yung operations. 16 ay dumating na, Yes, ma'am. nagamit na. Yes. Saan po ito nagamit ng mga In provinces? various missions all over the country. Na po. Madam Chair, pupunta na po ako sa next topic ko kasi 3 minutes lang, Madam Chair. So, Madam Chair, nakatanggap kasi kami ng mga alarming reports tungkol po ito sa Philippine Army, no? Kay General Browner. Ba yan? Oo. Nakatanggap po kami ng So alarm. mga kabanat, skip ko na dito no dahil hindi ako interesado dito sa paliwanag ni Prosas. Kasi about na ito daw sa harassment doon sa Batangas, no? Yung mga alyansa ng mga magsasaka daw ay parang naridtag ata doon. So skip ko na lang ako. Hindi pa rin sila makapangisda. Hanggang ngayon, from 25 kilos, naging 5 kilo na lang yung kanilang nakukuha. Hindi yun kaya para mabuhay ang mga mangingisda. So Madam Chair, pangalawa Grabe po naman yan doon. I'm sure marami pa ako To protect fisher folk within the 200 nautical mile economic zone. And that's the dividing line. The protection of fisher folk is there and vessels are their mandate while as is territory and sovereign rights. Yes, I asked that, Madam Chair, because we seriously need to not only hindi lang yung empty talk, but President at ang Ito. that the Ito naman ay pagtatanong ni Franz Castro. Medyo nagja-jump tayo mga kabanata kasi ang kinukuha ko lang dito yung sa part ng Makabayan Take. Ito naman kay Franz Castro kung saan tinatanong niya, pati parade unit po ito. Ito po, saan po ito kuha ng command? Doon pa rin po ba sa AFP? facility is under the for displaced Kunin ko people. lang Thank kay you, Madam Chair, for displaced people. Thank you, Madam Chair. Thank you.
Thank you, Uh, Madam Chair, Your Honor. The governor has indeed seen me to discuss that, among other things. And Assistant Secretary Ramos, our real estate assistant secretary, will be working on it together with the AFP Real Estate Office, Your Honor. Thank you po, Secretary Gubo. Maraming salamat. Fan niyo po ako hanggang ngayon. Ako Thank po, nag-watcher po ako sa inyo during the 2007 elections. Thank you po. Thank you. So yun mga kabanato, na ang kasunod nito ay itong si Franz Castro. Magtatanong. The chair now recognizes for the second round Deputy Minority Leader Franz Castro. Thank you, Madam Chair. Nandyan po ba, Madam Chair, si AFP Public Affairs Office Chief Colonel Jory Baclor? Spokesperson po ng AFP. Madam Chair, Your Honor, hindi na po PIO si Colonel Baclor, ma'am. He has been replaced already by Colonel Ileto. But Anyway, regarding din po doon sa security ni Vice President, dahil sinabi niya po doon sa June 27, 2022 sa PhilStar that the BPSPG is already an expanded unit of the BPSD. At the same function, added personnel and equipment, sabi niya po in Filipino and English mixed. Since it is expanded, it became a separate unit of AFP, no longer under the GHQ and HSC, with its own designated group commander, Lieutenant Colonel Rene Hiroy. Tama po ba ito, AFP Chief, Madam Chair? Madam Chair, Your Honor, tama po yun. It's now a separate unit. So kung separate unit po ito, ito po, saan po ito kuha ng command? Doon pa rin po ba sa AFP? Yes, Just in case. yes, Madam Chair, Your Honor. So It's ang still chain in- of command po ay sa Sa AFP pa AFP rin. pa rin po. Okay. Okay, using PhilStar at saka yung Inquirer, no, this June 27 and 26, and sinabi po ni Vice President, and I quote, "The BPSPG is expected to solve the challenges if in the future elections the Vice President and the President face the misfortune of having strained relations." Yan po ay nasa nasa PhilStar. Chinek ko po kung talagang binanggit talaga yung strained relation. Sabing ganon dito sa Inquirer, Duterte herself issued a statement acknowledging that a request has been made for the formation of that group in anticipation of future elections and the possibility of strained relations under that scenario between the President and the Vice President. So ang tanong ko po, Madam Chair, kung meron ngang in the future magkaroon ng strained relation ang President at ang Vice President, kanino kukuha ng command etong BPSPG? Alam niyo po yung Madam Chair, Your Honor, all the units of the Armed Forces of the Philippines will remain professional po. So we will follow one chain of command at they will follow the command of the Chief of Staff. So yun po yung klarong-klaro na line of communication natin and line of command, Your Honor. Okay. So doon po kayo kukuha ng chain of command kay Presidente. Tama? Etong BPSPG. Ang direct na commander nila, of course, would be the commander, but they will be directly under the Chief of Staff of the Armed Yes, Forces. President. Ako po. Kayo po. Ako po, Okay, Your so Honor. hindi po yung Chief of President Commander in Chief. Kayo po 'yun. Ako po yung Chief of Staff, Your Honor, but the President is also at the same time the Commander-in-Chief. Kaya nga po, kanino po kayo kuha ng May command I sa interject, Your Honor? Chief of Staff? Sa Commander-in-Chief po ang presidente, pero pag election po, COMELEC na rin po ang nagiging deputized agency ng COMELEC, ang Armed Forces, at lahat po na alituntunin ng COMELEC kailangan sundin. Okay, so malinaw po, no, gusto ko lang ma-maintain ito, no, yung chain of command
nasa commander-in-chief tayo, kung ano man yung mangyari, magkaroon man ng strained relation, sa commander-in-chief po tayo, kukuha ng chain of command po. Takot sila kay Sara. Sinisigurado po natin na on our part, Parang feeling ko itong mga ano, takot kay Sara eh. Kasi si Sara iba yung approach eh. Di ba? Talagang, alam ko ito, pagka nanalo si Sara, tumakbo ito ng 2028 election, kapag nanalo ito, isang katakot-takot na namang aabuti ng mga taong ito eh. Talagang magwawala na naman ito sa kalsada eh. Siyempre, ngayon, napapansin ko, walang nagrarally. Unlike kay President Duterte noon eh, panay rally. Ngayon, wala akong nakikitang rally na kinokontra. Kasi President Marcos itong mga ano nito, mga like yung mga, di ba? Maraming nagrarally. Pero kapag nanalo si Vice President Sara Duterte, halimbawa, tatakbo yun sa 2028. Matagal pa naman, halos sa almost sa 5 years pa, no? Matagal pa. O tama? Matagal pa. Pag nanalo yan, ito yung kinakakatakutan nila talaga. Kasi iba yung approach ni Sara Duterte, lalo na ito sa tinatawag na makakaliwa. Tuloy natin to. yung integrity po ng chain of command ay hindi po masira. Kaya po sa akin pong sarili na hindi po ako part ng chain of command, utusan man si General Bronner ng Chief of Staff or sino man dito na hindi dadaan sa akin, wala po ako sa chain of command. I am just an advisor to the President. On the same manner, hindi rin po sila kukuha ng chain of command sa Vice President. Siyempre. Hindi po dahil hindi po part ng chain of command. Thank you, Ang Mr. kanila Secretary. pong role ay to assure the security of the Vice President. At doon po gagawin po nila ang duty nila, pero kung over and above po doon hindi po susunod. Ganon din naman po ang Presidential Security Group. Thank you po, Mr. Secretary. Madam Chair, tapos na ba ang time ko, Madam Chair? You know, mga kabanat, no, talagang nakikita natin na parang medyo kakaroon konti sila ng ano sa Vice President eh. Natakot sila eh. Kasi, di ba, kina-question ni Brosas, ay ni Franz Castro, kung magkaroon ng change, kung magkaroon ba ng, kung sakaling mag-uutos itong Vice President, ay pakikinggan ba ng mga kasundaluhan. So yun, nilinaw. Pero, kadali lang naman eh. Di ba? Pwede naman yan si Vice President Sara Duterte konting advice kay President Bongbong Marcos kasi mag-close naman sila, no? Halimbawa kung importante naman at maaaring nakakatulong naman, bakit hindi mo pakinggan yung Vice President kung talagang makakatulong sa bansa natin, di ba? Kasi dapat open eh. Dapat kasi yung Vice President, Presidente, open niya sa mga ano nila eh. Kasi mayroon ng presidente na naisip ng Vice President na hindi naisip ng presidente, maaaring nakakatulong nga sa bansa. Isa-suggest niya, ito ang gagawin natin na Mr. President, titingnan ng presidente, pwede naman to, di, bakit hindi, di ba? Just a few more seconds. Can I register for a third round? So mga kabanat, no, kasi tapos ng time dito, ito naman ang gusto ko, itong last part na ipapakita ko sa inyo. Sunod-sunod sila dito eh. Zero day intrusion and data mining system na nagkakahalaga po ito, Madam Chair, ng 300 million. Ito po ba ay nabili na? Ito po ba ay na-purchase na po natin or na-acquire na po natin? Under the unprogrammed. Madam Chair, Your Honor, hindi po nabili ito. This is still, this remains to be unfunded, Your Honor. Curious lang ako, Madam Chair, last question na. Ano ba ibig sabihin ng zero-day intrusion and data mining system? Ano po ba itong ano na to, equipment? Mr. Chief, AFP Chief? Madam Chair, Your Honor, this is part of the intelligence equipment po that would help us monitor yung mga threat groups. Kasama po ito yung pag-monitor natin ng mga external threat groups, Your Honor. Okay. Pumasa po ba to sa NPC? Data Privacy Commission? So wala, hindi naman kailangan. I have no data on that, Your Honor, right now, but we can get back to you po. Thank you, Madam Chair. Thank you po. Thank you, Representative Castro. For the second round, So ito ang kasunod, ito yung pang second round ito yung pang second round mga kabanat ni
Manuel, di ba? Na minupload tayo. Ito yung first round niya. Grabe yung dakdak niya doon kay Teodoro. Pero medyo ngangasa doon sa palpal. So ito na naman yung second round. The chair would like to recognize Representative Raul Manuel. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, to the AFP, sa perspective po ng AFP, Malulupit yung tanong niya dito mga kabanat. Grabe. Malulupit. Talaga mas matindi talaga ang mga tinatanong niya dito. I think, Your Honor, it's a criminality thing more than a insurgency thing, no? And SIM card registration probably is more for fraud protection, anti-fraud protection, rather than any other kind of thing, no? thank you, Madam Chair, kasi immediately po nung naisabatas ang SIM card registration at meron pa rin pong mga kababayan natin na nagko-question, meron pong mga nagpapapress-con na officials ng military at maging din po yung NYC chairperson na gagamitin daw against enemies of the state ang SIM card registration. So may we get po from the AFP, ano po yung pagtingin nila? Can this be used? Naturally, Your Honor, any legitimate tool against an enemy of the state can be used, actually. However, with SIM cards, the proliferation of SIM cards are actually fraud and other scams and criminal offenses. I don't think it will be, frankly speaking, I don't think SIM card registration will be of value for enemies of state. It does help. It does help, actually. But I think it is more for an anti-fraud measure than anything else. Kaya, yeah. Yun lang, Madam Chair, kasi delikado nga kung magagamit ang SIM card registration, lalo na sa ngayon po, napaka-broad kasi nung enemies of the state, di ba? Na actually kahit sino, kahit civilian, organization, individual, pwede pong ma-brand na enemy of the state. Madam Chair, ito naman, budget po para sa bomba, Ito na. or bombs, no? Itong kina-question niya mga kabanat, budget ng bomba. Ang klase talaga ito si Raul mga kabanat. Grabe, no? Kasi may mga aerial bombing. Magkano po ang nagastos for 2022, 2023, at kung may proposal po ba for procurement o yung mga nagastos natin para sa bombs? Pong bombs, aerial weapons po. Yes, yun, yung mga hinuhulog pa sa mga iba't ibang Ay, communities. siyempre po, kailangan po tayong bumili nun. Talaga, part of our war reserve po yan. Yeah, kaya magkano po, Madam Chair, 2022, 2023, at kung may proposal po sa 2024? Akong, yeah. Madam Chair, Your Honor, sir, we don't have the exact data right now, no, on the number of piece. We will get back to you if you would allow po. Kahit po ballpark, Madam Chair, like kasi several instances naman na may mga aerial bombings na kinonduct. So, edi ilan yung ginamit, tas magkano siya per piece. So, yung malaman, no? Per piece talaga gusto niya. Tatasin. We'll just submit to, sir. We don't have it right now po. We'll research. Madam Chair, we will formally request na ma-send sa office natin at copy furnished din po sa committee para makita natin kung justified yung laki ng gastos para dito. How about drones, Madam Chair? Ano yun? Drones Mga na recent naman. procurement ng drones, magkano din po yung ginastos? GHQ should answer that. That's a multi-service endeavor. Madam Chair, Your Honor, if we will be allowed, we will get back to the Honorable Congressman with the data. You may submit to the committee. Yes, we have Honorable. acquired before a lot of it, and it is of great help to us in situational awareness, Madam Chair. Okay. Kaya Madam Chair, pakisabit na lang din po sana ng DND sa office din natin in preparation for the plenary deliberations. Next, Madam Chair, ano po ang basis natin para masabing cleared ang isang barangay from insurgents? Ito, grabe.
Madam Chair, we have a parameter set by AFP and PNP, but what is more important here is the participation of the local government in declaring that the area is cleared. So it's not only the security sector that declares it, but also the local officials in that area. So sino po finally, Madam Chair, yung nagve-verify na ang isang barangay ay yan, wala na yan, cleared na yan? Is it the LGU or the AFP? Madam Chair, it's the Peace and Order Council of the LGU and the Provincial Peace and Order Council. It's a collaborative effort of all stakeholders of peace in the area. But Madam Chair, hindi po ba vine-verify din ng AFP ang mga nire-report ng LGU? Madam Chair, everything goes through a process. It's a very transparent. The LGU through the Peace and Order Council process all this undertaking. AFP and PNP is just part. We're just part of the process. Yeah. Madam Chair, tingin natin dapat mas magkaroon ng maayos na verification process ang AFP kasi tingin natin so far napaka-unscientific po ng mga declarations, alin yung cleared, alin yung hindi. Kasi kung hindi naman pala talaga cleared, nagiging source lang siya ng corruption sa LGUs, Madam Chair. So yan mga kabanat na yung video na binira ni yung last part, no? Ipatapos na rin ito mga kabanat. Ito yan kasi yung video ni atras ko lang konti, no? Atras ko lang konti. So yan, yung tanong ng mga makabayan black nyo napakinggan. Ito yung second part na itong bira ni Raul kung saan ay kinu-question niya yung bomb, kinu-question niya yung drone, kinu-question niya yung kung paano daw malaman na clear na talaga yung isang lugar. Napakarami niyan tinanong. Sa part naman ni Brosas ay kinatanong niya yung magkano yung halaga, kung nabili na ba itong Black Hawk at itong isa pa, itong attack helicopter, no? At nakikita natin doon sa part na yun ay sinabi naman talaga yung presyo, mayroong 32 billion, mayroong 13 billion, pero alam naman natin na hindi naman siguro 1 billion each yun kasi nakasabi may additional. So ibig sabihin siguro ang isang helicopter nakahalaga ng 800 million, mga ganun siguro. Pero feeling ko walang 1 billion ng isang helicopter. Pero doon sa part siguro ng attack helicopter, medyo mahal kasi yung attack helicopter kasi mabilis yun gumalaw. Ang Black Hawk kasi mas maganda yung mga carrier kasi medyo mabagal ata yung Black Hawk, no? Pero maganda siya mga kabanat kasi matibay. Yun ang mga tinatanong ng mga makabayan black, no? Kayo nang humusga dyan. At sa part na yun ay medyo kukonti lang yung participation ni Secretary of Defense Teodoro, no? Kumpara doon sa unang round ni Raul na halos si National Defense Secretary Gilbert ang nagsumagot. So yun lang muna mga kabanat ang ating video, no? Ito yung part 2 at ito na yung pinaka-last na i-upload natin sa video nito. Medyo late na tayo, medyo nagkaroon kasi tayo ng violation. Mga kabanat, kasi napapansin nyo, medyo bawal kasi i-upload dito sa YouTube, sa Facebook, yung isang video na kinukuha lang natin na hindi tayo nagko-comment. Kaya napapansin nyo sa video natin, marami tayong comment, no? So, required kasi yan dito sa Meta. Kasi pag hindi ka nagsasalita, nasasabihin ng Meta na yung pinost mong video unoriginal, kumbaga, sabi niya, konting yung narrative, wala kang comment, hindi ka nag-o-opinion dyan, wala kang narrative sa video, ay magkaroon ka ng violation. Yun ang ngayon ni Meta. Kaya required na magsalita mga kabanat ng isang tao. Kahit sabihin natin, yung video na yan ay free, kagaya nitong hearing sa Kongreso, ay libre ito. Kahit sino pwedeng kumuha. Nga lang, ay ang problema dyan, yung tinatawag na pag-upload, magkaroon ka ng violation yung page. Ganyan kahigpit ngayon yung labanan dito sa social media mga kabanat. Hindi lang basta-basta mag-share ka ng content dito. Titingnan mo talaga yung video. Maaring si Juan de la Cruz, halimbawa, ganun. Nagma-multiple upload kasi yung video ay parang pare-pareha na lang. Magkakaroon niya ng i-match niya ni Meta
At kung makikita nila na yung video mo ay konti lamang yung baga yung narrative mo, parang inedit mo lang, in-upload mo lang, tapos wala na, ay kakaroon na talaga ng violation. So yan naman ang mga ating video. Maraming salamat at abangan nyo sa sunod nating video. See you next video mga kapatid. Maraming salamat doon sa unang video natin, umabot ng halos 200,000 ang nanood. So yan, maraming salamat doon sa patuloy nyo sanang sumuporta at like, share na rin yung ating mga video na ina-upload. Kung magkakamali man tayo, like doon sa video nakaraan na in-upload ko na-mention ko ng RTC, ay na-mention ko yung Supreme Court, ay pasensya na dahil nga sa totoo lang medyo na fake news talaga ako doon sa kinunan ko ng source. So yan mga kabarat, abangan nyo sunod nating video.